From Complaint to Execution, a 3-act narrative overview of civil procedure. Mga ka-AC Law, alam nyo ba kung bakit maraming nalilito sa civil procedure? Kasi naman, kung pira-piraso nating pag-aaralan ang mga rules, parang ang gulo. Pero alam nyo ba ang sikreto para ma-master ang CivPro? Simplihan natin, ituring natin itong parang isang kwento. Ako si Blessing, ang digital assistant ni Attorney Chato Olivas. Every ordinary civil action sa Pilipinas, may simula, may gitna, at may dulo. Para siyang isang teleserye na may 3 acts. Para mas madali, sundan natin ang kwento ng dalawang magkaibigan, si Pedro at si Juan. Act 1. Ang paghahain ng demanda. The pleading stage. Dito nagsisimula ang gulo. Si Pedro, nagpautang kay Juan ng 2,500,000 pesos. Lumipas na ang due date, ayaw pa rin magbayad ni Juan. Dahil binaliwala ni Juan ang karapatan ni Pedro, meron na tayong tinatawag na cause of action. Siyempre, hindi naman pwedeng basta na lang suguri ni Pedro si Juan sa bahay para mang-agaw ng gamit. Kailangan nating dumaan sa legal na proseso. Magpapatulong si Pedro sa abogado para gumawa ng complaint o reklamo. Dahil malaki ang utang, 2.5 million pesos, automatic na sa Regional Trial Court or RTC ito isasampa. Babayaran ni Pedro ang docket fees, at doon opisyal na magsisimula ang kaso. Hindi naman pwedeng husgahan agad ng korte si Juan nang hindi siya naririnig. So, maglalabas ang korte ng summons. Ito yung official na sulat mula sa korte na nagsasabing, Juan, dinedemanda ka ni Pedro. Sagutin mo ito. Ibibigay ito ng sheriff kay Juan. Dito pa lang nakukuha ng korte ang jurisdiction sa pagkatao ni Juan. Ang legal term ay jurisdiction over the person. Lalaban si Juan. Maghahain siya ng answer sa korte sa loob ng 30 days. Pwede niyang sabihin, fake news yan. Nagbayad na ako, o kaya naman, sulat niya yan pero binayaran ko na. Pwede pa ngang gumanti si Juan at sabihin na, si Pedro nga ang may utang sa akin. Ang tawag naman natin doon ay counterclaim. Kapag nag-submit na ng answer si Juan, ang tawag natin dyan ay joint na ang issues. Plansado na kung ano talaga ang pag-aawayan. Act 2. Latagan ng cards. The intermediary stage. Pagkatapos ng sagutan sa papel, hindi muna diretso sa trial. Dito sa Act 2, gusto ng korte na maging pantay ang laban at kung pwedeng magkaayos na, para iwas gastos at iwas tagal. Gagamitin ng parties ang modes of discovery. Para itong legal na pasilip ng mga baraha. Pwedeng pilitin ni Pedro si Juan na sumagot sa mga tanong under oath o kaya mag-produce ng mga bank receipts. Bawal ang biglaang gulat sa korte kapag nasa trial stage na. Bago maglaban sa trial, ipapadala muna sila ng judge sa Court Annexed Mediation or CAM. Sasabihin ng mediation officer, baka naman pwedeng magkasundo na lang kayo. Kung mag-offer si Juan na magbayad na lang ng 2 million pesos at pumayag naman si Pedro, matatapos na ang kwento rito pa lang. Ito ang tinatawag na compromise. Isusulat nila ito sa isang compromise agreement para sa approval ng judge. Kung bigo ang mediation, magkikita sila sa pre-trial conference. Obligado silang mag-submit ng pre-trial brief. Dito nakasulat kung sino ang mga testigo at anong mga dokumento ang gagamitin. Kung hindi dumating si Pedro, pwedeng i-dismiss ang kaso. Kung si Juan naman ang hindi dumating, pwedeng payagan si Pedro na mag-present ng ebidensya mag-isa. Act 3. Ang showdown at singilan. The resolution stage. Kung talagang hindi magkaayos ang dalawa, tuloy na ang laban sa loob ng courtroom. Ito na ang huling yugto ng ating kwento. Ito na ang showdown sa harap ng judge. Mauunang magpresenta ng evidence si Pedro dahil siya ang plaintiff. Ihaharap niya ang mga testigo at documents to prove na pinautang niya si Juan ng 2.5 million pesos. Pagkatapos ng direct examination ng bawat testigo, tatanungin sila ng abogado ni Juan sa tinatawag nating cross-examination. Pagkatapos ni Pedro, si Juan naman ang magprepresenta ng evidence para sa depensa niya. Pagkatapos suriin ng judge ang mga ebidensya at batas, maglalabas na siya ng judgment o desisyon. Sasabihin ng judge, halimbawa, 1, napatunayan na utang mo ito. Magbayad ka kay Pedro ng 2.5 million pesos plus interest. Pwede pang mag-appeal si Juan sa higher court o maghain muna ng motion for reconsideration.
Pagkatapos ng appeal, magiging final and executory na ang desisyon. Sa stage na ito, hihingi si Pedro sa korte ng writ of execution. Hawak ang writ na ito, pupuntahan ng sheriff si Juan para hatakin ang kotse niya, ma-freeze ang bank accounts niya, o kunin ang property niya para ibenta sa public auction. Ang perang kikitain, ibabayad kay Pedro. Yan ang ending ng kwento. Nasingil ang utang, nabigyan ng remedyo ang nalabag na karapatan. Kaya mga ka-easy law, huwag kayong maliligaw sa Civpro. Isipin niyo lang lagi ang kwento ni na Pedro at Juan mula sa complaint hanggang sa execution. Hanggang dito muna tayo. See you in the next video. In the meantime, wherever you go, do justice. God bless you.